Sa oras na ito, tapos na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Maynila, si Mobile Journal Ivan Peringque. Ivan, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Pops J, natapos na ang 8 araw para sa pag-file ng Certificate of Candidacy para sa darating na 2025 midterm elections. Hanggang sa huling araw, maraming malalaking pangalan at mga personalidad ang naghain ng kanilang mga COC. Mabibigat na mga personalidad ang humabol sa pagpasa ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Isa sa mga gumulat ngayong araw ay ang paghain ng Certificate of Candidacy ng TV host na si Willie Revillame para sa pagkasenador. Isa rin sa mga humabol na magpasa ng kanyang Certificate of Candidacy ay ang si dating Senador Kiko Pangilinan, kasama ang kanyang may bahay na si Sharon Cuneta. Sa kanyang pagtakbo muli sa Senado, target ni Pangilinan na gawing mas abot kaya ang mga agricultural products para sa masa. Nagpasa rin ng kanyang COC bilang independent candidate si Sagip Party Representative Rodante Marcoleta para sa pagkasenador sa susunod na halalan. Humabol din na mag-file ng COC para sa pagkasenador ang dating Executive Secretary ni dating Pangulong Duterte. Inaasahan na nasa 135 senatorial balls at mahigit kumulang 23 na party list groups ang magiging total na bilang na mag-file ang kanilang COC ngayong araw. Sa huling datos na nilabas ng COMELEC, nasa 127 na ang pasa para sa posisyon sa pagkasenador. Pops J, sinabi ng COMELEC na ipoproseso pa rin nila ang mga COC ng mga tatakbo kahit lagpas 5 p.m. na ngayong araw. Basta bago mag-alas 5 ng hapon ay nasa loob na sila ng COMELEC site dito sa Manila. Pops J. Ivan, may panayam na ba kay Willie Revillame kung matagal niya na bang planong tumakbo sa pagkasenador? Pops J, sa ngayon kakatapos nga lang mag-file nito nga ng TV host na si Willie Revillame. Kanina lang, wala pang 10 minutes. No? So sa ngayon, inaabangan pa natin kung magpapa-interview ba siya. Subukan namin siyang kunan ng panayam kung matagal na ba talaga niyang planong tumakbo sa pagkasenador. Dahil nga, kung maaalala natin, kilala itong si Willie bilang TV host na namimigay ng pera at nagbabigay ng mga papremyo sa mga taga-suporta niya, lalo na sa kanyang TV show. Pops J. Ang dating Pangulong Duterte ba nagpakita dyan, Ivan? Pops J, yun nga yung kanina pa namin inaantay, no? Dahil tumunog nga yung balita na tatakbo or i-withdraw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang COC sa pagka-mayor sa Davao. No? So kanina pa namin inaantay kung darating ba ito nga si dating President Rodrigo Duterte dito para naman magpasa ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-senador. Pero as of 5 p.m. ngayong araw ay hindi dumating ito nga si dating Pangulo. No? So mukhang mukhang hindi yan na makatakbo ito nga si Pangulong Rodrigo Duterte, pero abangan pa rin natin kung may other developments pa yan. Dahil nga, sabi nga ng COMELEC, ay hanggang 5 p.m. na sila tatanggap ng mga magpapasa ng COC ngayong araw, Pops J. Ivan, kamusta ang lagay dyan ngayon sa Maynila? Marami pa rin bang nakasabit sa 5 p.m. deadline ng filing? So Pops J, sa ngayon makikita namin, nasa likod ko actually mismo yung tent dito sa Manila City. No, makikita natin wala na masyadong tao, no, pero usually naman kasi yung mga tao nandun sa may kabilang side, doon sa may harapan ng Quirino Grandstand, no, andun yung mga taga-suporta nung mga kakandidato nga sa pagkasenador. Pero nung bago tayo lumipat dito, wala na tayong nakita masyadong mga taga-suporta ng mga senador. Ang huli nating nakita mga taga-suporta doon ay dito nga, parang nga dito kay dating Executive Secretary ni Pangulong Duterte na si Atty. Vic Rodriguez. No, so yung mga taga-suporta niya, yung mga naiwan doon kanina, pero umalis din sila kaagad matapos nga nila makapanayam itong si Atty. Pops J. Ivan, kamustahin ko na rin yung pagko-cover mo dyan sa Maynila, no? Sa Manila Hotel Tent City. Meron dyan tinatawag na mga nag-cover sa labas at meron din sa loob. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba ang kaibahan? So Pops J, basically ang pinagkakaibahan nung mga nag-cover sa labas at nag-cover sa loob. So unahin natin yung nag-cover sa loob. Yung nag-cover sa loob, sila yung mga taong nasa loob mismo nung nasa tent. No? Sila yung may chance na ma-interview or ma-ambush interview itong mga nagpapasa ng kanilang mga Certificate of Candidacy, yung mga senador. No? Sila yung mga taong may chance na makausap sa loob ng tent itong mga tatakbong kandidato. Kami namang mga
pumuesto sa labas. No? Kami usually tinitingnan namin kung ano ba yung nangyayari sa vicinity na itong Manila Hotel, especially itong Manila Hotel. No? Dahil nga usually pag may mga nagpapasa kasi ng mga certificate of candidacy, no, may mga dalang mga banda yan, no, maraming mga dalang taga-suporta yan. So kami tine-check namin kung kamusta yung sitwasyon sa labas ng paligid. No, so kanina nga may mga kanina yung grupo nga ni Senator ni dating Senator Kiko Pangilinan, no, may dalang banda at may mga dalang taga-suporta, no. So sila talaga yung kaninang nag-ala fiesta din yung vibes dito sa labas ng tent. Pops J. Ivan, ano naman yung mga challenges ng mga nagko-cover ka sa labas kaysa sa dun sa loob? So Pops J, isa talaga dun sa mapapansin naming difference. Pag nagko-cover ka sa labas, sa loob sa labas, wala kang masyadong masisilungan, no. So sagip mo yung araw, no, yung init. Pero fortunately, yung araw hindi naman ganoon kainit, no. Medyo mahangin naman doon sa aming pwesto, no. So okay naman yung sitwasyon namin doon at medyo komportable kahit papaano. Hindi naman kami pinahirapan ng panahon, no. Saka isa pang pinakamalaking difference between dito sa amin yan, no, Pops J. Sa loob, merong time kasi na pwedeng magsasalita yung kandidato, no. Meron silang given time, gaya nung nangyari sa TV host na si Willie Revillame, no. Nagkaroon siya ng time to speak doon sa mga reporters sa loob. Kami dito sa labas, nag-aantay lang kami kung usually kasi pupuntahan kami, no. Pupuntahan kami after nila mag-file ng kanilang certificate of candidacy, no. So mag-aabang lang kami, hindi pa namin sigurado kung may interview ba kami or kung may darating bang kakandidato sa darating na halalan, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.